Kaya alas 11:40, ayon po sa ating orasan. Ano po? At tayo naman pa magkakababayan. Pag ako ipinapakilala ng nakaraang Sabado, galing po ako sa Reyna District, Real Infant Tanaka. Ang sabi niya nagpakilala sa akin, ang ating tagapagsalita ay Pogi. Sabi niya, Pogi. Yung palang Pogi, Pulillo Group of Islands. Ako po ay taga-Pulillo, kaya tayo ay isa ang takbo ng ating salita. At noong Sabado, ako'y natuwa sapagkat lahat halos ng ulam ay talagang gawa sa Quezon. Mga gabi, may ginatang gabi, tinutong gabi, pinangat na gabi, binutong gabi. Oo, gabi yan. Hanggang gabi, binira. At meron din namang santol, ay di ginatang din, sinantol. At din namang mga taga-dinahinan. Ang dala ay mga lapu-lapu, madyelan, maya-maya, at saka tambakol. Ay di ginatang din, ay puro gata ng ating niratulong na nakaraan Sabado. Ay talagang napakasaya. Pagka ang bayan ng Diyos ay nagkakasama-sama, lalo higit, tayo lahat ng mga mayayaman. Amen. Ang mga taga Mountain View ay mayayaman sa pag-ibig at pag-asa galing sa langit. Salamat po sa Maui Mayor na ating isang maganda at sipag na kapatid. Kanyang inawit na sa kabila ng mga kaguluhan at kagulumihanan, tayo pinili at minahal tayo ng ating Panginoon Diyos upang dalhin ang pambihirang pabalita para sa lahat ng mga tao. Ito pala ay hindi lamang media press program, kundi parang farewell program na rin. Sapagat ito na ang huling press program fellowship, makakasama natin ang ating magiting na pastor. Pagkat natatanda ko nga pala noong June 5 yata yun, sa aming executive committee meeting, ay doon po inaprobahan ang mga pangalan ng pastor na lilipat at saka makapunta sa ibang distrito. Sadyang ngayon lang po ang ating buhay sa lupang ito. Diba? Come and go. May dadating, may aalis. Sadyang ganyan ang ating pamuhay. Kaya pag may umalis, tayo magpaalam. Pabauna natin ang ating pagkaling at pagmamahal. Kaya ako po 30 years na district pastor, bago ako nailing na director sa aming opisina, ay bagaman medyo makabakbag ng dami yung pamamaalam. Pero ang mga kapatid, dito sa South Central, pati sa Quezon, ay talagang busilak ang pusa. Pastor, talagang pag-aalis, kinababaunan. Huwag lang pabao'y problema. Pero sa akin karanasan, may pabaon na pag hindi nasa maleta, kaya naman ay cash, kung walang cash, ay pwedeng Gcash. Pag naman mahihayin siguro ito ating pastor, pag binigyan nyo yung cash at Gcash, ay tatanggap din yan. Kaya lang, ay kung pabibigyan niyo pambili naman ng kotse, hindi naman aray ito sa panukulan. Ikalugnog ng aming bayan po ninyo. Ay paano may tatawin pagtado ng kotse, talagang po ito, ay pwede po doon. Siguro, helicopter. Kaya lang mga ay mahirap din. Mali pa mo kayo ay mayroong farm, may helicopter. Pwede siguro yun. Ngayon po umaga, ay tayo po ay nagagalak sapagkat mid-year press program magpupuri sa ating Panginoon Diyos. Ano ang mga kanyang dahilan? Bakit tayo magpupuri, magpapasalamat sa ating Panginoon? Well, iba-iba ang dahilan. Bakit tayo magpupuri, magpapasalamat sa ating Panginoon? Ang South Central, nadiriwang, nagpupuri sapagkat tayo pinapalago. Tayo nagpapatuloy, humahayo. Ang bati sa NBC, Jesus is coming. Ano sagot? Get involved. Yan. Kaya nga lahat ay nakisapot, nakibahagi, nakisali. Ang South Central, na-bifurcate, yung Mindoro, na bilang isang ganap na misyon. Kami po doon ay nakapaglingkod ng 7 taon bilang district pastor at coordinator ng probinsya. Kaya ang pabalita ng kaligtasan, pabalita ng 3 sinugong anghel, ito po ay para sa lahat ng mga tao. Para sa mga tribo, yung mga tribo mga yan, ay talaga napakaraming mga katutubong mga yan na nadala sa paanan ng ating Panginoon. Ako mismo, ang dami kong nabautismuhan ng mga katutubong mga yan. Kaya pag uwi ko, amin na rin akong mga yan. Ilan ako? 25 anak kapila. Bilang ko pa lang, itsura, 20. Ikaw ba yan? Puro po. Ayun ka, mistiso po. No yan. Pero pagka-adventist na, iba na ang amoy.
mapapanguna yung mga katutubong mangyan. Yan sabi na ating Pangulo, ay sapagkat ang mga kamangyanan ay wala na sa atin, ang atin ang hahanapin ay yung mga katutubo dito sa South Central. Marami yung mga dumagat, marami na yan ay sa Quezon. Saan sa Quezon? Doon ika, sa Punillo, sa Reyna District. Kaya tayo po ay nakapagsagawa na dyan. Kami lahat na mga officer at directors tulungan doon sa amin sa Poland at kami panabayan ng aral. Ay yung aking napuntahan ay puro kadumagatan. Talagang mga gandang komite, parang lagi nangangain ng sukulit. Ay sabi sa akin mga kamag-anak, kailan natin is Pastor Santi Hermista, sabi niya, San, doon ibinibigyan na kita ng paalaala. May nangarap na doon una, pero yung mga dumagat ko ng pabinyag kahit isa. Bakit? Ay sabi ng nangangaral, mga kaibigan, padating na po ang Panginoon, tayo lahat magpasama sa Kanya, para tayo lahat maisama sa langit. Ay sabi ng mga dumagat, baka po kami lahat ay naligtas, hindi magkasya ang langit, mapupuno po yan. Ay sabi, ay hindi po mapupuno ang langit. Ay bakit po? Doon po sa langit, wala nang pag-aasawa. Ay nung marinig ng mga dumagat, kasi kung wala na po doon asawa, ayaw po namin yan, sa inyo na po ang langit. Wala na binyagan. Kaya na ako naman ang dumating. Ay sabi ko mga kaibigan, mga kababayan, sa bagong langit, bagong lupa, ang mag-asawa, walang puknat, walang puspusan, paspasan, ay lakapan, pagmamahalan. Yan po ang gusto namin, kami din magpapabinyag. Yan, pabinyag yan. Ay, nalulungkot nga naman kung walang asawa. Ngayon, ay tinalakay din natin, ang langit, bagong lupa, napakalinis. Sabi kami po hindi pwede diyan. Ay bakit kayo hindi pwede? Ay paano po rin wala kayong problema? Yung po aming minamata, saan po yung bubuwa? Ay di anunin po ng langit. Pag kami bumuga doon, ay kulay brown, kulay itim yusan. Sabi ko, hindi problema yon, mga kaibigan. Sa bagong langit, bagong lupa, ang inyong arat ay napakatamis, napakasarap. 12 bunga kada buwan. Wala nang bugahan. Mga tala na mga subo na subo. Sabi yun po ang gusto namin, kaya, paminig na kayo. Ay isa, matindi pa yung isa, tapos ko. Ay sabi sa akin mas magagaling mga tira pala dumagat kaysa mga yan. Subo yan Ay sabi ng isang dumagat, talaga po ba ang Seventh-day Adventist ang ililipas ng Diyos? Oo, yan ang tunay na iglesia. Nakakausap mo po ba ang Diyos? Inali ba sa inyo ng Diyos? Nagtanong sa akin, nakakausap ko ng Diyos na Seventh-day Adventist ang talagang tunay na iglesia. Ay di, siyempre, kailangan sumagot tayo ng sarapan. Yes, sabi ko, totoo. Nakakausap ng Diyos. Basahin mo, basahin natin. Joel 2:28. Ano nakalagay dyan? Sa huling panahon, ang Diyos ay magsasalita sa kanyang lingkod ng mga lalaki at babae. Sino nagsabi? Sabi Joel po. Anong pangalan ko? Joel. Magkaya, tama. Kaya mainam. At may natutuwa. Marunong mag-video call. Okay, makatawid na, nag-video call. Yung mga dumagat na nabinyagan, abay magagaling na magbitdang. Para yung mga kayo mga kadalagahan yung mga kampas, song leaders natin. Marunong na ng 3-4, marunong ng 4-4. Dati parang naghahalo ng kalamay. May na. Mahusay na. At talagang tuwag-tuwag sumasampa, pinapakita sa akin, alas 7:30 pa na sa kapilya. Ay talagang nauunahan pa Elder at Pastor. Yan ang mga tunay. Na mga hikayat sa ating Panginoon. Ay nakakatuwa, marami doon. Pinsan namin ni Pastor Santi. Sabi ko, sino dito? Ang may lahing Gloria. Ang taasan. Kami po. Yung lahing Asol, hindi Verde. Kami din po. Ay, marami pala kami ng anak dito. Pastor Santi, kapag anak ko sa Gloria. Pero yung Asol, hiwalay yun. Ay kaya yung mga nabinyagan ko, halos kalahati ay aming kamag-anak. Tuwang-tuwa. Sabi ko, ba't ka naman kung kayo mga dumagat? Yung dumagat, mga pulot ng buhok. Kahit nilpan mo yata ng 3 oras yun, yung mahihimay mo. Ay sabi, ay gawa po na kami na nahihan ninyo, kaya ang buhok po namin tuwid na. Ayaw nga pala, ang buhok namin tuwid, nahawahan kayo, nanahihan na kayo, ng aming langit. Kaya ganyan na. Kaya tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos. Ang mga Tagalog, mga dumagat, mga ibang itsura, basta ano man ang ating kulay, puti, itim, kape, ano man ang ating amoy, mabango, o hindi ka banguhan, tayo lahat ay mahal ng ating Panginoon. Kaya ngayong umaga, ay tayo sama-samang sasampas makita ng pag-aaral ng kanyang salita na aming pinamagatang celebrating God's faithfulness. Pasensya po ng bahagya. Hindi magkaintindihan. Sabi nitong ating mag-ising na Elder Pastor, hindi sanay yan sa apple, sa isa, sa bayabas, o takbak, o lagak, siguro. Ay,
Sana sabi ko nga rin yung isang dalagang nursing, ay ito problema rin yan, sa katanawan, hindi na magkatanawan. Ayun siya umakyat, palibasa yung kanyang cellphone ay Apple, ay magaling niyang ayusin. Kaya mga alam natin siya, mahusay kung yung dito eh. Ayaw gawin. Pero salamat, kaintindihan na tayo. Ipagdiwang, ipagbunyi ang katapatan ng ating Panginoon Diyos. At ang sabi po ng susing talata, Lamentation, Kabalata 3:22-23, Do the Lord's mercies are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is your faithfulness. Tayo manalangin. Pagmahal na Diyos, kami pitutungo na sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Nangyari po ang Santong Espiritu ang siya magbigay sa amin ng inspirasyon, ng kaalaman at ng kapangyarihan sa kabuhayan ang mahalagang katotohanan ng aming pag-aaralan ngayong umaga. Salamat po sa pagtugon sa aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ito pong lamentation, sa pamagat palaang ay palungkot na, palaghoy, panangis. Lamentation na sinulat ni Jeremiah. Katunayan, nung kanyang isulat ito, ang bansang Israel ay nilusob, kinugkob ng Babylon. Kaya nung sila nilusob at kinugkob, naranasan nila ang kalungkutan, pag-iipitan, kahirapan, kapanglawan, karamdaman, kagutuman at maging kamatayan, ay paano magpupuri, magkasagawa ng press program kung ganito ang nararanasan? Walang bigas, walang gatas, walang gas, edi alingas-ngas. Malungkot ang buhay, namatayan. Meron ba kayo nakita ang kapatid na pumunta sa unahan at sabihin ay, salamat po sa Panginoon, ako pinatutuwa, yung kong aking mister ay patay na. Meron ba gayon? Okay man, ibang may diferensya ang isip ngayon. Naturala, pupunta man yun dyan na luha, na tangis. Kaya ito, pagtangis, pamagat pa lamang, lamentation, panaghoy, pagtangis, panambitan. Paano makapagdiriwang at magpupuri sa ating Panginoon? Yung bayan ng Diyos noong una, kung ganito ang kalalagayan, puno ng kahirapan, batbat ng kalungkutan, karamdaman at ng kamatayan, paano isa sa katuparan? Kaya tirbo, sa pasimula ay ating matutunghayan. Ang sabi dito ni Jeremiah, ako'y lalaki na aking napagmasdan ang kahirapan, ang sakit, ng pamanok ng iyong galit. Sino po dito sa mga kabataan ang napalo na ng magulang? Ano na ron? Yung palong-palongin kayo, nini, ay sabi rin yung tatay namin, anak, ako'y tuwa-tuwa man din sa iyo, may kabaitan, kay papalungin kita isa't kalahati. Meron ba gayon? Ay, walang ganayon. Pag namalo, galit. Talagang itong bata pa, sobrang tigas ng ulo mo. Sabi mo ng bata, saan kayo nakakita ng ulong malambot? Ay, aray pa! Ay, kaya lahat ng namamalo ay galit. Kaya tama sabi ni Jeremiah, para kaming nakatikim ng naglalagablab yung galit. Pamalo. Nanay ko, Nanay Carmen, ayun ako'y maliit, ako'y may dilayas ng kaunti. Naalis na kalas 6, maraming kalaro, pagpakasyon na, balik kalas 6 na rin. Ay, galit na nanay ko, talagang sobrang kalayas na bata, at pag nagkasakit naman, hindi kaya mag-isa. Yan ay para pura. Ay, ako'y nasasaktan. Ay, nung ako'y umuwi-uli pagkapina, sa ina ko, ay kailangan paluhan na naman ito. Sabi ko na palit, masakit sa buwit. Yan ginawa ko, kumuha ko ng parton. At sabi, hindi ka, sobrang kalayas kang bata ka. Wala kang ginawa kundi magmalkog kung saan-saan. Ay, paano? Isa! Dalawa, tatlo, ababati ka na aray, aray nga po na, ababati ka, bakuli at aray mo. Yung tingin ng magaling na bata, may karton, di tao na damihan. Eh, pagkaman iniiwasan ko na sa mga anak yan, ang aking mga anak, yung bunso, mga pangalan, iniiwasan ko yan. Ay, lalo kay Mrs., hindi ko pinapalo si Mrs. Mahirap yun, baka yung magal sa baluta, kung tambiko yan eh. Mahirap ang nakakawin dyan. At ang sabi dyan, kami pinalakad na parang nasa kadiliman at walang liwanag. Ay ba'y natutuwa pagka sa gabi ay magdamag na burnout? Sabi, salamat po, Panginoon, ito ang hinihintay namin yung burnout magdamag. Ay, paano ka makakapag-aral na yan? Paano ka makakakain na yan? Eh, siguro, yung bagong kasal, pastor, matutuwa kung nga yung burnout. Siguro. Eh, nagtatandaan ko kami namin sa Mindoro, sa Meroas. Katabi namin ng pier, puntang Boracay. Ay, burnout. Kaya tingnan niyo sa Google, burnout capital of the Philippines, Alipayan, o Lalawigan. Kalagay doon, Mindoro. Ah, tama pala. Ay,
talagang umayak. Walang natang burnout. Yung minura na ni Rapi Tulpino, ni Senador, ay natin murahin, namin pala. Ayun. Ay, kapina. Ang sabi ng kapitbahay namin, nabibigyan namin ng mga gulay pag kami nagdadalaw. Sabi, Pastor, ako naman po may niluto ditong gabi, ay kayo po ibibigyan ko pahapunan. Oo, sarap na yan. Tinutok. Ay, sabi ko kay Minis, ano? Ay, nandiyan sa baba, si Minis, bigay mo. Sabi, kain na tayo. Tinawag ako ngayon yung Misis. Ay, palibasa yung madilim. Ay, di samukan agad, kain. Abay, mabuti na lang. At sa unang suko ko, ba't hindi may kakaiba? Itong nakain mo, ito'y matigas na parang madulas-dulas. Ano ba ito? Ay, mabuti may silbugat pa. Aba, ito pala yung baboy. At na makakakain ako ng baboy na wala sa kay madilim eh. Kaya kinabukasan. Sabi ni kapitbahay, salamat sa bigay mo doon sa tinuto. Pati baboy kasama. Ay, ako sorry po, Pastor. Hindi na pala dapat nilagyan ng baboy. Kasunod po na lamang alamang. Ay, paano wala yan? Yurik yan, ha? Ay, kaya po pala namamaga itong aking mga paa. Yan, nag-a-aretics ka. Tanggalin mo na. Ilagay, alam mo ilalagay. Ilagay mo lamang ay bawang, luya, paminta, salay. Ayos na yan, gani. Oh, ay kaya masarap. Kaya sabi dyan, may kadiliman. Yan na. Hindi na nakakatuwa. Yung patay sinti, lalong dilim. And as sabi, surely has turned his heart against me time and time again throughout the day. He has aged my flesh in my skin and broken my bones. Sabi, pinatanda na ang aking balat. At nagmukha na akong napakatanda na nga. Baga sarap pakinggan. Sabi, sister, ikaw pag-ilan pang diskutsula? Sarap pakinggan yun eh. Ano na nasasabihin sa akin. And then, ikaw pag-ilan teenager pala? Sarap pakinggan yun. Eh, pero yung teenager ka mukha ka ng senior, ay, mahirap yan. Ako'y nakasakay doon sa bus. Yan, parang niyatan. Ang sabi ng konduktor, sabi ko na, ay kung ba'y senior na, ay nagayot, hindi ako lula, nakilay na ang. Ay nagtanong po kayo, kilay inihatlaan ako, ganito ako senyor. Sabi ko, Brad, ako bigyan mo ng ticket na senyor, kahit ako, hindi naman po kayo, 50 bata pa. Kaya sabi ni Jeremiah, kami tinatanda na ang mukha dahil lang sa pangyayari ito. Ano sabi diyan, and He has set me in dark places like the dead of long ago. He has fixed me so that I cannot get up. He has made my chain heavy. Sabi, nilagyan ako ng mabigat na tanikala. Ay, totoo po, si Jeremiah, siya ay itinakwil, siya ay pinagtabuyan, siya ay pinagtawanan ng kanyang mga kababayan, at siya ay ibinalanggo. Masarap ba yung mabilanggo? Sino po ang nabilanggo na dito, mga kapatid? Meron ba? Ay marami nabilanggo sa Biblia. Si San Pablo, si Pedro, pati ito. Pero yung sa panahon ito, ayaw ko papayag kay Sister Jenny. Sister Jenny, yung asawa mo, bibilanggo mo namin ng 6 na buwan. Kahit ilan din ko, hindi matutuwa si Sister Jenny. Ngayon, si Jeremiah ay talagang nabilanggo dahil sa kanyang katapatan sa ating Panginoon. Eh, paano magpupuri doon sa bilangguan? Halimbawa lamang, isa sa ating mga elder, mabilanggo. Ay ba'y pupunta pag dinala ko sabihin, salamat po, salamat Panginoon, ako'y nabilanggo dito. Eh, wala, natanggal yun. Meron tayo doon na kailangan naka-assign sa Pedro. May nag-message sa akin mga kapatid, Pastor, kailangan ka na, bad minutes. Bakit mga kapatid? Sapagkat ang ating pong elder, na teacher din at the same time, ay nasa bilangguan, nabilanggo. Alam niyo naman, kaso hindi naman niya yung ginagawa. Kaya kailangan puntahan niyo na ngayon, Pastor, sa aking hindi pwede. Dahil ako ay in the middle of final examination para sa Masters in Public Health, di pwede ako kumalis. Pero bukas, right after the examination, sasakuluhan ko yan. Kaya kinabukasan, pumunta ako doon. Sabi sa mga place, may hinahanap ako. Sabi, sir, wala na po dito. Ay, nasa na? Lumaya na din po. Nandun po sa kabila. Dinala mo sa BGMP. Kaya lang po ngayon, hindi oras ng dalaw. Ay, paano gagawin ko? Ipakita niyo, sir, yung ID. Takdiran sa kayo dyan. Hindi ako doon sa BGMP. May dadalawin ako dyan. Hindi po oras ng dalaw. Pinakita ko kayo. Sir, tuloy po kayo. Nakita ko yung ating kapatid na elder. Ay talagang ako'y nahabag at naawa. Sapagkat sa isang maliit na kwarto na intended for 20 persons, ay 120 ang nakalagay. Sige naman ang bilangguan sa Pilipinas. Mga nakahubad at lahat ay kinalbo na. Eh, pangit tingnan. Teka, sorry po ha. May mga kalbo sa ating iglesia na bagay sa kanila ang kalbo. Ito, natatataw mo dito yung makikitap eh. Ay, bagay po sa inyo yan.
Pero yung sa elder, ay hindi bagay. Eh ako, hindi rin bagay sa akin ang kalbo. Ikaw, pati sa dalawang pastor na natin ito, kung kayo bagay kalbuhin. Kasi ako elementary pa, ako'y kinalbo. Dahil nga ako lagi naglalayas, mainit, maraming kuto. Ay di, kinalbo ako para matanggal yung langit. Ay nung ako pumasok sa school, ay para doon ako mukhang bisugo, isda. Ay kaya nagtatawa na sa akin. Sabi, Joel, parang ang bisugo. Kasi ako, pangit pala yung gantong kalbo. Kaya lagi ako nakasombrero. Ay katuwa naman mga klase ko, tinatanggal ang sombrero. Ay kaya siya, si elder, sabi ko, hindi bagay sa iyo ang kalbo. Ako'y nakakabag sa iyo. Ako'y nalulungkot man takinig kay elder na iglesia. Kilala kang tao, leader ka sa paaralan. Teacher ay nabilang mo. Alam ko naman yung kaso na binibintang sa iyo dito. Ako'y nalulungkot kapag. Huwag kang mag-alala kapatid. Ilalabas ka agad namin. Gagawa ko ng paraan para sa piyansa. Sabi nga ng pastor, ako pinagpapasalamat sa Panginoon ako'y nabilang mo. Tingnan mo na. Nagpapasalamat ka sa Panginoon na binago ka, inakusahan ka ng mali. Paano nangyari yun? Kasi po, kung ako hindi nakapasok dito, itong dalawang bilanggong ito, magpapatiwakal na, magsisuicide na, wala na ng hopeless at helpless ang dalawang ito. Pumasok po ako, na Bible studyhan ko, ay gusto na nga po magpamilya. Ay sabi ng dalawa, pwede na po kami magpamilya. Ilan doktorin na natin tinanggap ninyo? Sabi ko po, aking sipa, ay di kulang pa ako ng kanyan. Ilan pa ako lang? 13. Sabi, ay, kulang na lang pala ng 13. Sabi, kaya pastor, huwag niyo muna akong ilabas. Tatapusin ko muna yung Bible study. Sabi, teka mo. Tatapusin, para mabautismuhan nga naman. Ay, kaya sabihin niyo po sa mga elder na iglesia, sa mga leader, paminsan-minsan, masarap din pong mabilanggo. Sa ayaw kayo, mga kaamang elder, mga leader na iglesia. Ay, kasi nga naman, na Bible studyhan niya yung dalawa, magpapatiwakal. Ay, sana, Sister Janet, tigmaok na yun. Kung di siya nabilanggo. Kaya sa pastor, sabihin niyo, yung pagkabilang mo, minsan papapala yung buhay. Kaya nangyari kay Jeremiah. Kaya nasulat niya ito. Na siya'y talagang mabigat ang talikala na naranasan para silang lalapain ng leon at saka ng tigre. Ang sabi niya, turn my ways and turn me in pieces, has made me desolate. Para kami tinagtad ng pera-peraso. He has bent his bow and set me up as a target for the arrow. He has caused the arrows of his quiver to pierce my loins. I have become the ridicule of all my people. Their taunting song all the day. Sabi talagang ginawa akong sentro ng kapatawanan ng buong bayan at puno ng hinagpis at kapaitan ang ating buhay. Sabi ni Jeremiah. And he has broken my teeth with gravel and covered me with ashes. You have moved my soul from peace. I have forgotten prosperity, and I said, my strength and my hope is best from the Lord. Sabi na wala na talaga ang aming pag-asa dahil sa mga karimari-mari na nangyari sa akin. Remember my affliction and roaming, the word moming the goal. My soul still remembers and sing within me. Kaya daw sa unang mga talata hanggang 20, tila wala ng pag-asa. Tila wala ng patutunguhan ang buhay ni Jeremiah. But then, pagdating po sa talatang 21 hanggang 23, ano ang sabi? This I recall to my mind. Ito ang aking inilalagay, sinasalaksak sa aking isipan, kaya ako'y may pag-asa. Through the Lord's mercies, dahil ang tapat na pag-ibig ng Diyos, tayo ay hindi nakangalipon. Ang kanyang kahabagan ay hindi nauubos. Ito'y bago, ito'y sariwa, kada umaga, dakila ang iyong katapatan. Amen? Yan po ang sabi ni Jeremiah. Sa bandang huli, maganda. Kaya ang ating leksyon, finally, the triumph of God's love. Sa kabila ng tayo nakaranas sa maraming pag-usig, kahirapan, pagtitiis. Finally, the triumph of God's love. Ang sabi niya, finally, great is your faithfulness. Kaya ang Diyos ay tapat sa ating magpakailanman. Ano po ang ibig sabihin ng salitang faithful? Ibig sabihin niyan, steadfast in affection or allegiance. Matatag na pagmamahal sa kaniyang minamahal. Firm in adherence to promises. Matibay ang kanyang pagtupad sa mga pangako. Ako po ay pagkagaling noong ating press program sa Reyna, the following morning, kaya ilang araw kami po yan, 3, ay dumiretso kami ni Mrs. sa Naga City, sapagkat may kinasal ako doon. Ako po ay hindi marunong mag-drive, si Mrs. po ang driver. Kaya ako'y nakaangkas lamang sa kanya sa araw-araw, kahit sa gabi. Kasi sa gabi, nag-focusate, nag-Bible, kahit sa patay. Salamat na lang pag may namamatay dito, hindi na kami tinatawag. Halos gabi-gabi na puro lamang sa patay.
kano sa Parhana, mamaya pati kami mukha na rin patay. At kasama din namin doon, yung dati natin teacher dito sa Sampaloc, si Ma'am Jenny, na dalaga pa hanggang ngayon. Yun po. Hindi ko naman ipinopromote, sinasabi ko lang, siya dalaga. Yan po. Ay, doon sa pagkakasal, tinatanong ko lagi yung magkasintahan. Baka hindi yan love, baka lagab-love, baka yung nararamdaman. Kasi yung salitang love ay misuse, overuse, underuse, abuse. Sabi, I love you, buwa. Yan yan, sa mga millennial, ay nako. Ay sabi, bakit minahal mo siya? Bakit ka nang love? Kasi po ang kanyang buhok, sabi nyo, kami mga gano'n na sagot, kasi po ang buhok po niya shiny, para po model na rejoice. Ay paano kung mapalot ang buhok niyan? Hindi mo na mamahalin. Bakit mo minahal? Kasi po ang kanyang ilong napakatangos, parang bundok po ng mahumayo. Kung yung ilong niya magigpit na parang kamatis, hindi mo na mamahalin. Kasi po siya pinapakabango, amoy pong pinipig. Ay paano mamaya kung ang kinikili niya amoy ng katang niya? Hindi mo na rin mamahalin. Ay mahirap yan. Kaya nga, pinagtatanong ko kung talagang tunay ang pagmamahal. Kasi kung hindi, ay hindi ko kakasalin. Pero napatunayan ko naman tunay sila nagmamahalan. Kaya katulad ng pagmamahal ng dalawa ay walang ayaw. Ang pag-ibig ng Diyos ay wagas. Yung sa lupa, pag walang pag-ibig ng Diyos, hindi wagas, hagas. Pagka iba na ang itsura, iba na ang amoy, ay talagang ayaw na. Ayun natin may bahay. Yung bagong, kilala na ako ng barito, yung sa Southern Quezon, 48 kilos lang yan. Kami bago pa. Sobrang gaan, kaya kong buhatin. Ay nung palipat na kami ng Mindoro, ay lumaki na. 60 kilos na, hindi ko na kaya buhatin. Para masarap na itapon sa bintana. Pero hindi ko ginagawa. Kasi sa Mindoro ay masarap po ang bigas. Ay ewan ko lang, ganun na lasa ng bigas. Ano ba yung masarap na bigas? Dinorado, sinanduming, hasmin. Pero mayroon pang mas masarap doon. Libreng dinorado, libreng hasmin, libreng sinanduming. Pag hindi ka naman napaklas ng masarap, kapag ginawa ka ng kainaman. Ay kaya, sabi ko kay Mrs., marami ka na rin bayarin sa buhay. Sabi ko yun, water bill, telephone bill, electric bill, bill. Ayan. Pero mamahalin natin. Kahit meron ng bill. Pero dumating naman yung anak kong galing dito, ay pa talaga niyan ayos ng aking manugang na pastor. Laging busog ang aking anak. Ay, pakita ebidensya kung hindi para ng ting-ting, di ako naman mapagalitan. Okay din pala. Yan ay gutom niya yata si Minis, parang napapasingas na. Tayo, nasa umpisa pa lang Ngayon po, ang sabi dyan, ay yan ang pag-ibig. Ano po? Ngayon po ba gutom na? O busog pa? Busog pa. Sa totoo lang, first time ko makapagsalita dito sa atin, sa Sampaloc. Pag first time, first time, pwede ba hanggang ano oras kayo arit? Alas 4. Bakit talagang ganito, wala nang tanghalian pala ito. Ay prayer fasting. Nasa Sabado pa po yun, hindi po ngayon. Ang sabi diyan, hindi natin kailangan tanungin ng Diyos, ako ba'y talagang mahal niya? Merong puputulan naputulan na pati ng paa dahil sa katakawan, nakit diabetes sa Diyos. Kaya doon sa ospital, dinalo ko. Sabi, Pastor, kung ako mahal ng Diyos, ba't pinutulan niya ako ng paa? Hindi mo Diyos nagputulan ng paa. Ay, sabi ni Mrs. Ay, balasubas ka! Sa patistakay, sobrang takaw mo, kain ka ng baboy, lumlakla ka ng alak, yan ang nangangapura mo. Hindi Diyos na nagputol sa iyo, doktor. Ay, tama ka naman. Sabi ko, alam mo na pagalitan, lang yan. Sabi, Pastor, sabi ko, nalalagaw po ang aking diabetes. Malamang daw po isunod ay putulin po ay hita. Pag pinutol po hita, ano po kasunod? Pag pinutol ang hita mo, isa na, kasunod ka, liit na, hindi sunod sa iyo yan. Tikmaan ka na yan. Ngayon, kapatid ko yan, ha? Ang Diyos ay mahal ka niya. Hindi ang Diyos ay mag-gusto na maputol ang paa mo. Ang doktor nga ng putol. Dahil naman, nagkaroon pa nga naman ng paglabag sa kalooban ng Panginoong Diyos. Lumakla ka ng alak, kumain ka ng baboy, maraming cholesterol. Nangyari. Ngayon, ang Diyos ay mapagmahal. Ikaw ay lumapit sa kanya, manumpali ka sa Kanya, at kahit mamatay ka, ikaw na may Kanyang ililigtas at tatawagin. Ay, pwede ganun po pala, Pastor. Oo, pwede na po kaya ako mamatay. Hindi, pwede na. Gusto mo na mamatay ngayon Ay, siya naman mapuno ng kapanangita, huwag ko na intayin. Hindi na natin kailangan tanongin ng Diyos. Ako po kaya yung mahal ng Diyos. Yes! Eternally, ang kanyang pag-ibig sa akin. Ako'y nagpakita sa Jeremias 31:3. Sa kanyang file,
I have loved thee with an everlasting love. Siya ba'y, ang Diyos ba'y sasama sa akin hanggang sa katapusan? Ang sabi, yes, katunayan ang sabi ni Apostol San Pablo sa sulat kay Timoteo, 2 Timothy 2:13. Kung tayo'y nawawala ng pananampalataya, ang Diyos ay mananatiling tapat sapagkat hindi niya pwedeng baguhin ang kanyang sarili. Ang pag-ibig, ang katapatan ng Diyos, walang katapusan, magpakailanman. At ang sabi pa nga, hindi kita iiwanan, di pababayaan mo. Ito pong maaaring nababasa nyo. Semper Fidelis sa mga speaker. Ay ibig sabihin, always faithful. Ito ang binanggit ni Queen Elizabeth I doon sa bayang Exeter, nung sila'y makipaglaban sa digmaan, doon sa bayang Exeter, na sabi, always faithful. Inadapo ng U.S. Marine, noong 1833, na sabi ng mga U.S. Marine, always faithful. Kung kaya, yung mga marinero, mga sundalo, ay tapat lagi, sapagkat ito'y obligasyon nila tungkulin sa bayan. Pero, ang nais paalam sa atin ng Panginoon Diyos, ay siya'y tapat sa atin, hindi sa kaunaman dahil kundi dahil ang kanyang pag-ibig sa atin ay magpakailanman. Mahirap po yung kaya ka nagtatapat ay napipilitan. Mayroong nagdiwang ng golden anniversary, ako yung nagsalita. Ay lula, ako po yung nagpupuri sa Panginoon. Bihira po nakakaabot ng 50 golden years. Karamihan po yung St. na, tagpuan. Ay ano po sikreto ninyo at talaga namang kayo'y nananatili. Ang sabi pastor ng talata, magtiis hanggang wakas. Kaya ako nagtitiis na sa aking mister, kahit anong amoy na, anong galing, pinagtitiisan. Wala na eh. Hindi na pwedeng mag-asawa ulit. Parang may plano pa. Hindi pwede yan dahil sa nagtitiis, nagtsatsaga. Sabi, wala na. Delikado. Ang Diyos, ang sabi diyan, ang kanyang, sa Old Testament yung said, covenant love, tipa ng pag-ibig, loving kindness, ang pag-ibig na may kaamuan, steadfast love, matatag na pag-ibig, walang ayawan, walang iwanan, kahit ano pa ang mangyari. Sa Amerika, sa ibang bansa, ay talagang mabilis na. Yung divorce, hiwalayan 50%. Sabi, I love you before, but now no more. Before, you are like a Coca-Cola, but now you are like a baby elephant. Ayaw na. Pag nalamang malakas kumain, ayaw na. Pag nalamang malakas sumilit, pwede na yung ground. Yung mga gano'n lang. Malakas sumilit, ayaw na. Yung pala mapangi ang kilikili, ayaw na. Yung mga bagong na dahilan. Kaya, dito, sabi yung covenant love, yung tipa ng pag-ibig, magpakailanman. Kaya, baging dos Exodus 34 talata 6. Sabi, ang Panginoon, si Yahweh, ang mahabagin, ang mapagbiyayang Diyos, mabagal sa pagkagalit, sukada sa pag-ibig at katapatan, hindi po yan pinag-iwalay. Yung kanyang katapatan at pag-ibig, napakarami pong talata. Sabi niya, your love, O Lord, reaches to the heavens, your faithfulness to the sky. Kaya yung pag-ibig, katapatan ng Diyos na umaabot sa langit at sa luklukan niya, magkasama. Love and faithfulness make together. Ang pag-ibig at katapatan ng Diyos, magkasama lagi. At kung nalang makakabasa. Ay, maging po sa bagong tipan. God has called you into fellowship with His Son, Jesus Christ, for our Lord is faithful. The one who calls you is faithful, and He will do it. The Lord is faithful, and He will strengthen and protect you from the evil one. Sabi, ang tapat na pag-ibig ng Diyos nagpuprotekta lagi sa atin. Ay iniingatan. Diba? Lalo tayong mga naglilingkod sa Kanya. Ang mga tungkulin natin sa iglesia. Maging kami mga pastor, naranasan ko niyan. Ako'y nakasakay sa bus. Galing sa Kapalunga, ng misis, dumala ako. Pagdating sa boundary ng Sariaya at Candelaria, hindi marami diyang dranghita. Alam yung dranghita, nagkakaintindihan tayo. Mabangong purutas, masarap. May dranghita pa tayo diyan ngayon. O, walang problema, kulang. Ay may nang-batikal doon sa bus. Dahil yung bus ay hindi air continuous. Ibinatikal, ibinalabag, ibinato. Yung mga dranghita. Buti sana kung may naman pag-dranghita, wala na, palat na lang. Pero may palaman yung dranghita sa loob at ang palaman ay laputak na tae ng tao. Ay gano'ng kabanto ng kabangi iyon. Kaya tinaman ang driver, ang konduktor, mga pasahero ay sakali tinigil. Sabay kuha ng mga tubot hahamulin. Ay siyempre, inalasan na yun. Paano ninaabutan? Kaya isang oras tumigil, bombahan ng bombahan, linisan, at tanggalan ng tae at dumi. Ay pagkatapos ng akyatan, kaya ako yung nakahulaan doon.
Sabi, sir, bakit kayo hindi bumaba? Sabi, wala akong tamaan ng tae eh. Bakit ko kayo hindi tinamaan ng tae? Kasi, ako bago umalis sa bahay, itinalag ako ang aking sarili sa Panginoon, sinugo yung kanyang anghel. Kaya ang anghel ng Panginoon ko iningatan. Ay, ibig niyo po sabihin, sir, yung anghel ng Panginoon, nagtatamaan kayo ng tae, sinanggalan ng anghel at pinatama sa amin, malamang, ay ba'y nananalangin, bago umalis? Hindi nga po kami nagdadasakayan. Kaya yung anghel ng Panginoon, sabi niya, ako'y protektahan, tatamaan ko aking lingkod ng tae, sinalak, sa iyo, tato. Kaya ako walang kami tae, walang tae. Kaya kayo puro kami tae. Ay, sabi diyan, Panginoon Diyos, nagpuprotekta, nag-iingat sa kanyang bayan. Ang magtiwala tayo ng buong puso sa Panginoon Diyos, hindi sa ating sariling alaman. Okay, tayo pinasa application na, ako din na po ito. Pagkat baka mamaya ay, ako na may napagpisay alas 45. 30 minutes na ako nagsasalita. Pwede pa. Sabi naman ninyo hanggang alas 4. Hindi yung problema. Ako na may marunong makinig. Doon na po ang pag-a-apply, mga leksyon. Tell and declare this truth to God in your prayers and praises. Ating ipahayag, ating itanyag, sabihin natin sa Diyos ang katotohanan ito sa ating pananalangin at sabihin natin, Panginoon, dakila ang iyong katapatan. Pangalawa, sabihin mo ang katotohanan sa iyong sarili. Kung ang pangalan mo ay Pedro, Juan, Maria o Ben, Pedro, God is faithful. Sabihin natin sa ating sarili. Ang pangatlong panghuli, sabihin natin sa ibang tao, sa ating mga kaibigang kapitbayan, sabihin natin, God is faithful. Subukan niyo po sabihin sa inyong mga katabi, kapatid, God is faithful. Sige po. Ayan. Pero, alam po pa ninyo, mga kapatid, gaano karami ang tao sa Luzon? Sa Luzon lang, kung nasa buong Pilipinas, dahil tayo nasa Luzon. How many millions are there in Luzon? 64 million. Yeah. Ilan naman po ang Seventh-day Adventist? Yung Seventh-day Adventist ay Adventist lang talaga. Kasama yung mga option. Sangayon sa ACMS, ay wala pa po yan 300,000. Nakakunti na. Kasi yung ACMS na lang, may tunay. Yung nabibilang ang ating mga sekretary, clerk in charge. Ngayon, kung ito'y i-divide natin, lumalabas na ang bawat isang kapatid ay may mithiin, abutin, missional goal na 190 katao. Bawat isa sa atin, 190. Ay kung kayo dalawa, ilan yan? Di 380. Ay nagkaanak kayo, habang nagkaanak kayo ng 10. Ay di kayo ng karami yan, 1,009. Kaya parang mabigat gawin. Ang sabi pa nga ni Sister White, a sermon may be preached but soon forgotten. Kaya binala ko, kasi may specific na utos si Miss White sa mga lingkod niya, lalo kilit sa ating mga pastor, dalawin ng kapwa pastor, mga parit, kaibigan kayo mo ngayon, ating kawain. Sabi kaya naman, Father, ang gusto ng Panginoon Diyos, tayo mga lingkod niya, maging happy, healthy, holy, at sexy. O yung parit, gusto ko, na ano yung huli, yung sexy, kasi lang yung tiyang ko. Hindi po ka, parang kalimang buwang puntis Father, Alam mo mga Father, pagsisermon natin humili, gusto natin matanda ng ating mga membro. Pero the fact remains, after 1 month, ay 10% na lang ang natitira sa humili. Minsan pa nga wala, minsan chismis. Ay, paano yan? Sabi ko ito, meron akong aklat, bigay ko sa iyo. Yung pasahe. At buwag, sabi yan ang gusto ko sa Adventist, tinutulungan kayong maging sexy. Ayos. Ngayon, doon po sa MBC, ilan na lang matindi doon sa MBC? Mountain View College, hindi Mountain View District ha. Magkatulog Mountain View College. Salamat, maraming umating. Kita ko sa inyo. Ang team po doon, ang talagang target na natin ay yung mga elite. Nasa upper society. Ang sabi ko nga, maniwala kayo, hindi maniwala lang kayo para mabilis. Karamihan ng ating mga nababautismuhan, lalo sa malaking crusade, ay hindi elite kami yan. Pinilit, pinilitik, maliliit, paslit, buliit. Di ba ka? Ay, hindi lang nais na pala ng Panginoon. Nais ng Panginoon yung malalaki. Hindi yung pinilit, pinilitik, paslit, maliit, bulilit. Kailangan na yung ilit. Nais ng Panginoon, paano? Madadalag ko ng pabalita. Dahil sabi, ipahayag natin, sabihin natin, ay ang dami pala ng gulo natin, 120, kada isang tao. Alam niyo po sabi ni Sister White, basahin nga natin, mali na ba ang mata? Ay, mali pa rin naman sa sayo. Basahin po natin.
Ready, go. It is done. The nations shall be given the highways to win and take an active part in the world's work and teachers and leaders of the people. Sabi, dalhin ninyo. Ano itong dadalhin? Mga aklat. Dalhin yung mga aklat sa mga tagapagturo ng Ebanghelyo, mga pastor, mga pare, at mga negosyante, mga elit na ang kanilang isipan na hindi pa natawagan sa espesyal na katotohanan sa panahon ito. Kailangan dalhin ang pabalitang yan sa highway, mga kanilang tao, na may mahalagang papel na ginagampanan sa sanlibutan at leader ng lipunan. Yan po ang sabi. Dalhin natin. Kasi yung mga tao yan, very busy yan eh. Pwede po bang tayo mag-care tayo mag-Bible study? Oh yeah, I'm so busy. Cannot afford you here. May office. Pero dalawa mo ng aklat na may pabalita, tatanggapin nila. At it is silently but effectively will convert their hearts. Kaharian ng ating Panginoon Diyos. Ako po ay maraming kakunasan niya. Ako ay dati estudyante kulturtor, marami akong kwento. Mamaya hapon na lang, maraming kwento. Mamaya si Brother Sam, ito sa nating intended ay bahagi din. Ay dito po sa mga elit. No, kami nandiyan sa Southern Quezon, tayo magkakasawa pa. Matapos ang eleksyon, ako in-invite sa Calauag Municipality para i-bless yung lahat ng mga nananong kandidato. Nandun yung mga VIP ng bayan, sa PNP, DLG, sa Department of Health, DepEd, at saka yung may Bispo, may Pares, at saka RTC Judge. Ang sabi ng mga waiter, kayo po'y mag-merienda muna bago mag-umpisa. Abay ako ang unang binigyan ng merienda, nagtawanan yung mga tao. Ang sabi ko hindi na pa yung pastor sa Batista. Alam niyo kung anong binigay sa harapan ko kaya nagtawanan ng mga tao? Isang napakalaking ulo ni Papsi. Yung baboy. Lakanga ang bibig. May mansanas. Yung sa Puranga, mansanas. Doon treasure. May mansanas. Puro laway na ng baboy. Ay ako unang ilagyan. Tigigil sa kanyang ulo ng baboy. Ano yung naman baboy ito? Tatabi ko yung artist judge. Judge Mariano Morales. Judge, ikaw may kakain ng baboy, sang katerbas, ang katutak, ang bad cholesterol na yan, dalawang patutuhan mo pag hindi stroke, heart attack. Alam niyo si judge, nagalit, nagmura, yung piti, alam niyo yung piti, hindi ko nababanggitin ng litra po. Sabi, piti, piti, pastor. Ako'y 2 beses nang na-stroke, munti ka na umatay. Kautos ka mapakain ito. Tinuhin yung bispo, pakain, pakain, hindi ka na umatay. Kaya, ang aking hakol, inabot niyo na mesa, huwag nang kumain ng baboy. Tama ang Sabatista, mali sila. Mali sila. Ay sabi sa mo naman na malaman yan, Judge, kami ay tama at sila ay mali. Sabi kami, Pastor, ikaw din na nagdala ng ilang libro, 4 na libro sa akin. Mga pang-healthy lifestyle. Kasama ang controversy na kilala ang tunay na judge ay si Kristo. Malapit na siyang dumating. At yung 3 mga aklat, puro healthy lifestyle. Binasa ko. Dahil kami mga judge, masuring magbasa ng ebidensya. At ang ebidensya, ang tama ay Adventista. Amen? Hindi binaling ako yung obispo. Nawala na rin buho. Kaya obispo. Sabi ko, kayo po ba kakain yan? Pakasama ko yan. Sabi, hindi. Ipapakain ko ba sa mga libro niya? Hindi rin. Ay tayo pa rin leader na relihin. Pwede mo na mag-usap ng puso sa puso. Dalawin mo kayo sa kumpinto. Ako busy. Hindi ho, ayaw magbigay ng oras. Alas 12 ng gabi, alam mo ng madaling araw. Sabihin mo, pupunta mo kayo. Ako may busy. Pasensya na. O naiwas. Kasi sabi ng judge, ang tama ay Adventist. Nabasa doon sa mga aklat. Napakarami po sanang babanggitin. Kaya lang si Miss ay nasinas na sa akin. Ito nga pala kami nahabang ng trend, sinusubuhan ko para ibuting yawan. O anong gusto mo? Ito. O ito. Sinagtol, gusto mo ito. Ay, kaya lang, umusok pa eh. Ang sabi niyan, mga tagapagturo ng Ebanghelyo. Alam nyo, kahit yung mag-asawa ni Governor Dodo Mandanas, di ba nag-viral yun? 80 years old, si Governor Mandanas ng Batangas, ikinasal ulit. Na parang kain na sinasabukan na tinapay, paghalik. Marami, viral yun eh. Kaya sinad ko, go! Aba kongres, matindi ang pagmamahal mo, talagang samuan. Sabi, salamat po, Pastor, pag-pray nga po. Ay, nung buhay pa yung asawa niya, tinamaan ng virus, healthy yung asawa niya, dating kongresuman ng Marinduque, Atty. Reyes. Doon kami ipinatawag, ang sabi nila, alam niyo, Pastor, kami mag-asawa sa gabi nag-aagawan. Sabi, ano pong pinag-aagawan niyo? Ang inyong mga libro, napakaganda. Kaya kami tuwang-tuwa kung maaari lahat ng mga tao sa Batangas, alay puntahan ninyo.
katunayan, Pastor, tama ang nasa libro. Dahil kayo mga Adventist, ang pinakahaping tao sa buong mundo. Amen. Sabi, at nagalugat na namin ang buong mundo. Kayo din ang pinaka-healthy sa buong mundo. Amen. At sa buong mundo, kayo rin. Kung aamin pa kayo. Sabi ng mga 70 Adventist sa buong mundo, ang pinaka-sex. Parang wala lang kami. Dahil sabi niya, nakita ko sa libro ninyo, nabasa namin at inyong isinasa kabuhayan. Kaya saludo kami sa Seventh-day Adventist Church. Bakit? Sabi, nabasa po sa libro. Mr. Jeanette, nabasa sa libro natin. Kaya mahalaga pala, yung binibigay natin sa mga kilalang tao, ito ang mga aklat. Mamaya na lang hapon ako magdudugsong, ha? At ako'y masunod kay Mrs. Ang sabi niya, ito po, paglapit kay Kristo. Kayo po may nakabasa na ng paglapit kay Kristo? Alam, wala kayong paglapit kay Kristo, papalayo kayo kay Kristo. Ang sabi niya, anti-stress na aklat. Napakarami na pong tahanan, mga opisina, dadalhan yan, na yung mga tao ay natulungan ang ilang mga stress sa buhay. Maraming mga tao na stress, ang sabi doon sa mga lady guard, lahat ay mayroong sakit sa puso. Ako wala, Pastor. Meron kayo sakit sa puso. Ano po yun? Maniwala kayo, hindi. Maniwala kayo mag-Kristo naman. Puso, sakit sa puso. Pusong dumaan, pusong sagatan, pusong iniwang, pusong kinawawa, pusong binugbog. Sabi, aray! Okay, tanong nyo. Kaya meron akong pabigay sa inyo. Ay, salamat po. Steps to Christ. Napakarami. Kaya ito po ay 65 million na. Sabi dyan, ang nakabasa. Patuloy. Ito po ang Great Controversy. Pamimigay natin ngayong October 19 para sa ating Hope Impact. Ay po kayo nag-join sa Hope Impact? Taon-taon po yan. Hope Impact 1. Anong kasunod na Hope Impact 1? Hope Impact 2. Ay, parang iba. Hindi na Hope Impact 2. Yan ang Great Controversy. Aklat na mabubunyag ang pandaraya ni Satanas. Mangyayari sa huling araw. Ito po ang kompleto. Alpha and Omega. Kaya Alpha and Omega. Sino po sa inyo ang meron ng Alpha and Omega sa ating mga tahanan? Ilan? Parang tatatlo. Aba, kailangan tigit kung tayo elder, pastor, dapat po meron tayo. Sapagkat niyan po, kaya ang lahat ng spirit of prophecy, ang panukala ng ating Panginoon Diyos, para sa lupang ito, mula nakaraan, ngayon, at sa hinaharap. Dito po, iyan po ay larawan ng mga pastor, samahan ng mga pastor ng Born Again Evangelical Pentecostal sa San Pablo City at Calauan. Nagtipon-tipon, lahat po sila ay nagkaroon ng Alpha and Omega. At ang sabi nila, wala pa kami ng espesyal na katotohanan ito. Tama po sabi ni Miss White, wala pa sila ng espesyal na katotohanan ito. Ay aminado sila, wala pa po kami pastor niya katotohanan. Ngayon na lang ang ating usapan, sabi ko sa mga pastor ng Born Again Evangelical. Ay pastor, tuwing linggo, pagkatapos na yung mag-sermon, kayo naman po ang kasunod. Pwede po kayo. Kaya kami yan. O, isisermon na yung mga limbong nila. Libre na. Ay kaya dahilan sa mga aklat na ito na kanilang nabasa, ang sabi, talagang wala po, hindi pa namin nasusuntuhan ang katotohanan. May tanong ko ako, meron bang imposible sa gawain ng Diyos sa lupang ito? Meron ba wala? Meron! Ano ito? Kasunod? Gospel Workers 352. The work of God in this earth can never be finished. O yan, imposible. Sabi, ang gawa ng Diyos sa lupang ito'y kailanman ay hindi matatapos. Salamat, may kalutsod. Until the men and women comprising our church membership rally to the world and unite their efforts with those of ministers and church officers. Subalit na dapat ngunit dapat ang lahat ng mga lalaki at babae nag-aaring na iglesia, nag-rally, nakasakot, nag-ayudo, nag-involve. Ang sabi, isinama, nakilahok, isinali sa gawain ng mga pastor at lahat ng officer ng iglesia, matatapos. Kaya hindi po pwedeng salin po sa lahat tayo ay kabahagi, get involved, ayon sa sinisigaw sa NBC. At ang napakaganda po nito, dahil sabi nga sa ating pag-aaral, patapos na yung digmaan, labanan ni Kristo at ni Satanas ng 6,000 years ay patapos na. At pag natapos na, sisigaw na si Kristo, it is finished. Tapos na, siya po ay babalik na. At ito na po ang larawan, ang panghuli.
siya'y babalik na. Sabi niya, kahulihang pong pangako, kahulihang aklat, Revelation, kahulihang kabalata, 22, kahulihang pangako at salita na binanggit niya, talatang 12. I am coming quickly, and the reward is in my hand. Hindi sinabi ng Panginoon, baka ako darating na. Pwede na akong dumating. Hindi sabi niya, sigurado, garantisado, ako'y nagdudumali lang dumating. O, pakipagkaloob ko na ang gantimpalang buhay na walang hanggan. Ayon sa inyong ginawa, acts of love, yung gawa ng pag-ibig dahil ang pag-ibig ng Diyos, His faithfulness, His love is forever. Kaya bilang tugon na tayong mga tinubos, niligtas, binago ng biyaya at pag-ibig ng Diyos, ang ating mga kagalakan, tayo ay makisangkot. Meron tayong mission na dapat natin tapusin at gawin at nagiging ating nais sa katuparan, lalaki at babae, maliit, malaki, matanda at bata. Ang sasabihin ng ating Panginoon, well done, good and faithful servant. Inyo nang manahin ang langit na bayan, bagong lupa, ihanda sa inyo, magpakailanman. Araw mga kapatid, tayo lahat magkaisa, magsama-sama sa pagpahayag ng ating pag-ibig sa Panginoon sa pamagitan ng pamamahagi, paghahayag ng pamalita ng kaligtasan upang maraming kaluluwa ang maihanda sa kanyang pagbabalik. Pagpalain po tayo ng pag-ibig ng ating Panginoon. Amen.